September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pupunta dito sa Dahig para suportahan si PRD? Sige. Yeah. Hindi ko naman kayo iniimbita, pero kung pupunta kayo, sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko eh. So, kung marami-rami tayo, di mas masaya. Yes. Diba? Yes. So, I-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang tapos eventually your brother na sumagot din? hindi ko alam kung bakit siya sumagot, hindi ko naman siya kausap. Tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung kumilik. Correct. Tao na yun. Tama. Ba't ako makikinig sa kanya? Correct. Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko. Transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kami problema dyan. Right. Kayo yung may problema, tingnan yung mga sarili. Correct. Ulol. Correct, Jod. Kung nang ganahan, Jod kung Last basket. question. The court as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nag-distribute ng pera ng taong bayan. Isa pa yan. Palo si tatay nga naami permanente dito. Oh, Yes, ako ma'am. din man na naakit mo. Tayo mo babay mi. Sige ma'am, question naman. Oo. Yung as a local executive po mayor, pagbalik nyo, kasi sabi kahapon ni VP Sara, meron kayong master plan sa Davao, master plan on Yes. flood control, pero hindi nabibigyan ng budget from the national government. So, sa inyo pong point of view as a local executive, Ganito yan, historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga siya sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung kung where money is allocated around the country. So pag ganun lagi yung sistema ng politika natin, this is not only Davao. Meron yan master plan, we are working with JICA para sa pero pag masyadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya. Kasi noon pa yan na sistema ng mga Espanyol. 'Di ba? Pagdating ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga gobernadorcillo, tapos i-assign nila. System of patronage yan. Okay? So, ngayon, pinasa sa Amerikano, ito yung magandang, pag take over ng Amerikano, sabi ng Amerikano, ito yung magandang sistema na mas madali makontrol yung bansa. Pero, nagbabago yung panahon eh. So nagbabago yung panahon, lumalaki yung population and the people become, more educated, nag-iiba talaga. So sentiments will arise. Ganun talaga yan. So before, kami sa Mindanao, tayo, hindi tayo masyadong sensitive towards, budget allocation, but dumadami tayo, nagkakaanak tayo. Siyempre, mas gusto rin natin na maganda yung, not really for Mindanao only, but for the entire Philippines, maganda yung allocation ng resources ng Pilipinas. The taxpayers' money. So, okay, babalikan ko. Just to close the question. Kung flood mitigation programs, meron kami niyan. DOTR, for the bus system, we know we can implement it. Ready ang Davao City for anything when it comes to implementation. However, ang problema, the local budget will not be enough for these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun kalalaking proyekto. Last two question daw dahil Magkadiresyon tayo, may special. Question muna. tayo na about politics. Itong that. Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested. Kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yun. Mabuya ka, puntang higit ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman na nagiging maluho sa anong komento nyo dito? Ganito yan.
Ngayon, lumalabas na kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na di naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero tama naman yung nagsi-circulate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na kailangan iputuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, at sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo. Diba? Everyone will become greedy. So pag pinawi, simple ka lang, kahit sige, mayaman tago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagian na tanan. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon mga yan. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Lalo na, di ba siya yung sa appropriation report? Kasi ang Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but you can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasaan na ba yun si Zaldico. Yun ang tanong, nasaan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi kung actually, kailangan natin balikan pa. Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura, kung meron man, ibarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospone at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections. But dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects. Tayo na about politics. Itong that. Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested. Kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yun. Mabuya ka, puntang higit ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman na nagiging maluho sa ano. Anong komento nyo dito? Hindi, ganito yan. Ngayon, lumalabas na kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na di naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero tama naman yung nagsi-circulate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na kailangan iputuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyabang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, at sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo. Diba? Everyone will become greedy. So pag pinawi, simple ka lang, kahit sige, mayaman tago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagian na tanan. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon mga yan. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Zaldico. Lalo na, di ba siya yung sa appropriation report? Kasi ang Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or
Hindi naman siya, but you can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Do you think kailangan na siyang lumabas sa public at para paliwanag itong mga nangyayari? Hindi, yung tanong kung nasaan na ba yun si Saldico. Yun ang tanong, nasaan ba siya ngayon? Siguro, yan ang unang tatamaan. Kasi kung actually, kailangan natin balikan pa. Kung pinag-uusapan natin yung flood control projects, ngayon lang yun lumabas. Pero for the past 3 years, ang ginawa ng administrasyon, kaya wala rin tayong infrastruktura, kung meron man, ibarat, naging ghost projects na flood control, nagkakagulo na sila ngayon, nagtuturuan na. So maganda yan. Pero tandaan natin, anong ginawa nila sa pera for the past 3 years? Yung ginto na binenta, yung PhilHealth, di ba? Kailangan pa nilang sumagot sa Korte Suprema at lagi namang napopospon at namumove. Ngayon, nandito lang tayo sa flood control projects kasi nagiging platform din for, I think, aspiring politicians that will run for the 2028 elections. But dapat lahatin natin yun. Hindi lang yung flood control projects.